Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay, nakabulag ba ang pamilya? Nakabulag ba ang pamilya? Halimbawa, tanay ko po kayo sa ang Kristiyano kung tama o mali ang makisama ang isang lalaki sa isang babae, makipagniig at amoy bilang mag-asawa, samantalang ang lalaki ay may dati ng asawa. Lalaki po ay kasal pa nga, at maring sabihin na ito'y mali, di po ba? Dahil siya may dati ng asawa. Ito nga po, ngayon ay pangalo niya. Wait, paano po kung lalaki ba ito na magkasama ngayon, na lalaki may ibang asawa dati, ay inyong sariling mga magulang? Mali pa rin ba ang sagot ninyo? Marahil po kung ating sariling mga magulang ang naumuhay na parang nangalunya, pag nangalunya talaga, meron tayong dahilan, di po ba? Binatin, pastor, matagal na namang hiwala yung tatay ko sa dating asawa Sa kami sariling pamilya yung babae na dating asawa. Sa kami babae naman ang umalis, di yung tatay ko At maaaring marami tayong mga dahilan o mga excuses. At rin naman na ito kapag ang tatay na yon ay ating, sabihin nating anak, o kapatid, o mga taong mahalaga sa atin. Si mga minamahal, nabulag tayo sa katotohanan dahil sa ating ugnayan o relasyon sa kanila. Na bago po ating pagkilala sa ano ang tama at ano ang mali kapag ang pinag-uusapan ay sila nating pamilya o kamag-anak. Ang ito pong dahilan na sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 10:37, nang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa ating Panginoon, hindi karapat-dapat sa kanya. O umiibig sa kanyang anak na higit sa ating Panginoong Hesus, hindi rin karapat-dapat sa kanya. Kaya po halimbawa, dapat nating pahalagahan ang mga katotohanan at utos ng ating Panginoon higit sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mga minamahal, linggo, kayo tatay o nanay, yung mga anak nyo nagaya. Yung anak nyo nagaya na mamasyal, linggo yun. Papayag ba kayo? O may hindigan kayo, sabihin nyo, hindi pwede dahil dapat tayong sabay-sabay, lahat tayo, ay sa bahay-sambahan para sumamba. Kaya po inyong sariling mga anak, mahal nyong mga anak, ay naumuhay sa kasalanan o may bisyo o gumagawa ng mali at nakayang gawain. Yung ba silang sinasaway? O di silang nilihim, tinatago, o baka pinagtatanggol pa? Tayo po ba'y nabubulag? Maraming salamat po.